Kailangan ko makatakas dahil kung hindi, maabutan niya ako at maaaring patayin niya ako. Hindi ka makatatakas. Aangkinin kita ngayong gabi at naamoy ko ang halimuyak ng pagiging berhin mo. Matagal na namin hinintay ang isang kakaya mo. Malinis at walang karanasan. Virgin! Hindi! Hindi! Malapit na siya sa akin! Bibilisan ko pa! Kahit anong mangyari, hindi ko hahayaang magtagumpay ang hayop na yun! Miss! Dito! Halika, bilisan mo! Tulong! Tulungan mo ako! Hinahabol ako ng mga halimaw! Tulungan mo ako! Tutulungan kita! Halika! Hindi niya tayo makikita rito sa likod ng malaking puno. Salamat! Maraming salamat! Hindi mo ako matatakasan! Alam kong naririyang ka lang sa paligid. Wala ka nang pupuntahan. Wala na. Diyos ko! Bakit ganyan ang kanyang anyo? Parang siyang tao na may mukha ng gaya sa aso at may buntot. Teka, nagbabago ang kanyang anyo. Nagiging tao siya. Kabunan ng tawag sa kanila ng mga matatanda. Isang uri ng aswang na may kakayahang mag-anyong tao. Ibig sabihin, may mga aswang na namumugad sa lugar na to. Tama ka. Hindi lang siya nag-iisa. Marami kami. Hindi! Isa ka rin sa kanila! Isa ka rin halimaw! Ngayon, wala ka ng takas. Akin ka na! Kumusta mga kaanino? Sumusunod pa ba ang bawat galaw ninyo sa inyong mga anino? O baka kusa na itong lumalayo sa inyo? Ano kaya ang gagawin ninyo kung mapadpad kayo sa pugad ng mga aswang habang nagbabakasyon? Katulad ni Sofia, tatapusin nyo ba ang bakasyon o babalik na lamang kayo sa inyong pinanggalingan? Sisimulan natin ang kwento pagdating ni Sofia sa probinsya habang hinahanap ang kanyang tiyahin at nakatulog siya sa isang terminal ng bus. Pasensya ka na kanina. Doon talaga ako tumatambay sa malapit sa terminal ng bus kapag madaling araw. Doon ako naghihintay ng mga pasahero galing sa Maynila. Ako si Cardo. Ako si Sofia. Bakit nga pala doon ka nakatulog sa terminal? Maraming mga loko-loko ron. Mabuti na lang at ako nakakita sa'yo doon. Galing ako sa Maynila eh. Pupunta sana ako kay Chang Ludi para magbakasyon sana rito. Pero wala na siya sa dating address niya eh. Hindi ko rin makontak ang telepono niya. Wala akong mapuntahan kaya doon na lang ako nagpalipas ng gabi sa terminal ng bus. Si Ludi ba ikamo? Yung magaling na albularyang nakatira doon sa kabilang baryo? Opo. Siya nga po, si Chang Ludi. Kilala niyo po siya? Kung siya ang hinahanap mo. Ano nga palang pangalan mo, iha? Sofia ang pangalan niya. Gaya ng sabi ko, kung si Ludi naman na nahi ang hinahanap mo, ikinalulungkot ko. Pero patay na siya. Ano ho? Diyos ko, ano ho bang ikinamatay ng tiya Ludi ko? Matagal na namuhay mag-isa ang tiyahin mo dahil pinabayaan siya ng mga anak niya. Nagpakamatay siya. Sa bahay niya mismo, natagpuan ang kanyang bangkay. Ho? Kawawa naman ang Chang Ludi ko. Hindi man lang namin nalaman ang pagkamatay niya. Ay, saan ka na ngayon tutuloy, Sofia? Ngayong wala ng Chang Ludi mo. Yan nga hong iniisip ko eh. Dora, Aling Nora na lang. Aling Nora, baka bumalik na lang po ako sa Maynila. Wala po kasi akong matutuluyan dito. Si Chang Ludi lang ang kamag-anak namin dito sa Bicol. Sayang naman kung hindi matutuloy yung bakasyon mo, Sofia. Isa pa,
naririto ka na rin lang. Kung gusto mo, dito ka na lang tumuloy sa bahay habang nagbabakasyon ka rito. Tama si Mama Sofia. Kaming dalawa lang ang naririto sa bahay. Kaya walang magiging problema. Yun ang akala mo. Bakit nagpakita ka pa rito? Matagal na silang nananahimik. Mama, ano sa palagay nyo? Okay lang ba kung dito muna tumuloy si Sofia habang nagbabakasyon siya? Kawawa naman siya kung wala siyang matutuluyan dito. Oo. Wala namang problema. Mabuti ngayon at masasamahan ka ni Cardo sa pamamasyal. Maraming magagandang lugar dito sa amin. Siguradong mag-i-enjoy ka. Nagdadalawang isip pa si Sofia na tanggapin ang pagmamagandang loob ng mag-ina. Hindi niya kilala dahil noon lamang nag-cruise ang landas nila. Iniisip ng dalaga ang sasabihin ng mga kapitbahay nila. Sa ganung senaryo, nagpaalam si Aling Nora at naiwan si Sofia at Cardo sa salas. Palingalinga si Cardo habang si Sofia naman nag-iisip pa rin kung ano ang tamang gagawin. Babalik na lang ba sa Maynila o mag-i-stay kina Cardo? Ang ganda naman ng lugar na to. Mula dito sa tuktok, kitang-kita ang buong probinsya. Napaka-presko ng hangin at sariwang-sariwa. Madalas ka bang pumupunta dito? Hindi naman. Paminsan-minsan lang kapag nagpapalipas ng oras. Pero kung gusto mo, pupunta tayo dito ng madalas. Tingnan mo, ang ganda ng sunset. Halika, mag-picture tayo. Souvenir ka lang pagbalik ko sa Maynila. Ang sweet niyo namang dalawa. Pwede ba akong sumali? Emily, anong ginagawa mo rito? Eh kayo, anong ginagawa niyo rito? Ano? Cardo? Sino siya? Mukhang nagagalit yata. At ikaw? Sino ka namang babae ka? Ikaw siguro yung bakasyonistang sinasabi ni Aling Nora. Yung galing sa Maynila, pero naligaw dito sa probinsya. Oo, ako nga yun. Sofia nga palang pangalan ko. Pero hindi ako naligaw. Nagkataon lang na wala na yung kamag-anak ko rito. Wala akong pakialam kung sino ka. Teka, bakasyon lang ba talagang sadya mo rito? O baka naman, naghahanap ka ng lalaking makakanantari mo? Emily, tumigil ka. O bakit? Hindi mo siya kilala. Totoo ba? Kunwari, mahinhin na babae yan, pero ang totoo, malandi siya. Emily, nagkakamali ka. Aray! Ano mga tuwiran? Halika rito, malandi! Sandali! Tawad mo ako! Nasasaktan ako, Emily! Wala akong alam sa sinasabi mo! Nagmamaang-maangan ka pa? Kakalbuhin kita, malandi! Halika! Mahiya ka! Ay, landi! Walang iyok! Sandali! Cardo! Tulungan mo ako! Tama na yan! Tingnan mo siya! Ano ba, Emily? Pinagtatanggol mo pa talaga ang malanding babaeng yan? Sa halip na ako ang kampihan mo! Teka lang! Ano bang kaugnayan sa'yo ni Cardo? At nagagalit ka sa akin ng Wala ganyan? kang pakialam! Layuan mo si Cardo! Tumalikod na lamang si Emily at mabilis na umalis. Baka sa kanyang mukha ang magkahalong pagkainis kay Sofia at galit kay Cardo dahil sa hindi nito pagkampi sa kanya. Kinakabahan si Sofia na baka sa pag-alis ni Emily ay may pinaplano itong mas malala pa sa ginawa niya. Ayon kay Cardo, matagal nang may pagtingin si Emily sa kanya pero hindi niya pinapansin. Rason kung bakit nagkaganon si Emily, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa selos na nararamdaman niya. Hindi mo yata ginagawang pinapagawa ko sa'yo, Alexis. Ilang araw ka nang gumagala, pero wala pa rin nangyayari. Huwag kang magmadali, ina. Malapit ko na siya makilala. Alam ko rin kung saan siya nakatira.
malapit dito sa ating kuta. Ay hindi na tayo mahirapan pa. Nadalin siya rito. Siguraduhin mo lang, Alexis. Wala nang ibang pagkakataon kapag pinalampas pa natin ito. Sa panahon ngayon, mahihirapan tayong makahanap ng kagaya niya na walang karanasan. Mukhang seryosong pinag-uusapan ng dalawa. May binabalak na naman sigurong mga yan. Teka, hindi nila ako napapansin sa aking pinagkukublihan. Lalapit ako sa kanila para marinig ko kung anong pinag-uusapan nila. Naiintindihan ko, ina. Kaya huwag kayong mag-alala. Pinapangako ko, dadaling ko siya sa kuta natin sa tamang panahon. Hindi nagkamali ng hinala si Mang Arturo. May masamang pinaplano ang mag-inang Leila at Alexis. Nanatili ng ilang minuto si Mang Arturo sa kinaroroonan nito. Nang makalis na ang mag-ina, saka lamang nakagalao at nakahinga ng malalim ang matanda. Paika-ikang lumakad na rin si Mang Arturo pabalik sa kanyang kubo. Saka lumingon sa mag-ina. Hindi niya ito natatanaw. Sofia, anong ginagawa mo rito sa labas? Gabi na. Hindi ka pa ba matutulog? Nagpapahangin lang ako sandali. At saka, hindi pa rin naman ako inaantok eh. Kaya lumabas muna ako. May problema ba? O may gumugulo pa sa isip mo? Pwede mong sabihin sa akin. Baka makatulong ako. Wala namang problema. Okay lang ako. Siguro, naninibago lang ako sa ganitong lugar. Hayaan mo. Masasanay din ako dito habang nagbabakasyon ako dito sa probinsya. Hindi ka naninibago lamang, Sofia. Tama lang ang nararamdaman mong yan. Sadyang nakatakda ang anumang nararamdaman mo. At walang sino man na makapipigil pagdating ng takdang oras. Habang nagsasalita si Aling Nora, malalim ang tinig at ang titig nito'y palipat-lipat kina Carlo at Sofia. Ang tingin nito, tila ba alam nito ang nangyayari sa hinaharap. Napahawak pa lamang ng baybit si Sofia sa braso ni Carlo. Pagkatapos niyon, mabilis na umalis si Aling Nora gaya ng dati. Naiwan si Carlo. Ayon sa binata, noon niya lamang narinig na magsalita ng ganun si Aling Nora. Ginabi na ako ng pagtatabas ng damo sa aking niyugan. Hindi bale. Maliwanag na rin naman ang buwan. Kung bakit kasi hindi pa pailawan ni Kapitan ang bahaging ito ng kalsada. Sandali. Ano ba itong nakaharang sa daraanan ko? Hindi. Isang napakalaking aso na may katawan tao. Naglalaway siya at parang gutom na gutom. Sa pagkabiglay na patakbo ng mabilis si Mang Arturo habang humihingi ng saklolo. Walang nakarinig sa mga sigaw niya hanggang sa bumangga siya sa isang nilalang ngunit anyong tao rin. Mabilis na nahablot nito sa liig si Mang Arturo. Nagpupumiglas hanggang sa nawalan siya ng boses dahil sa pagkakasakal sa kanya. Sa kabilang dako naman, Alam kong narinig mo ang pinag-usapan namin ni Alexis nung isang araw. Binabalaan kita. Huwag na huwag kang magkakamali na gumawa ng hakbang na makasisira ng plano ko. Dahil kung hindi, baka mauna ka pang mamatay sa kanila. Paulit-ulit ka mo magbago ng anyo. Alam ko pa rin kung sino ka.
Alam kong natatakot ka rin sa akin. Kaya hindi mo ako basta-basta mapapatay. Halos mapatda ng hininga si Mang Arturo nang bitiwan ito ni Leila at bumagsak sa lupa. Nang lingunin niya ito, hindi niya na ito mahagila pa. Nangihina na si Mang Arturo ngunit pinilit niyang makatayo. Nang matiyak na wala na ang halimaw, nagpatuloy na sa paglalakad si Mang Arturo na parabang walang nangyari. Napapadalas naman ang nangyayaring hindi maganda rito sa atin, Arturo. Anong ibig mo sabihin, Nora? Hindi pa raw natatagpuan yung nawawalang anak ni Elsa. At kagabi, may balita sa telebisyon. May natagpo ang bangkay ng isang babae doon sa bukana ng gubat. Ha? Sa may buka na ba'y kamo ng gubat? Why, bakit parang nagulat ka, Arturo? Alam mo rin ba ang tungkol dito? Naalala ko kasi yung nangyari sa akin kagabi. Doon mismo, sa may bukana ng gubat na yun. Why, bakit? Ano bang nangyari sa'yo kagabi, Arturo? Pauwi na ako kagabi. Nang harangin ako ng isang halimaw. May katawang tao at mukha niya ay mukhang aso. Mabalahibo ang katawan. Buong katawan niya. Muntik na niya akong mapatay. Pero ewan ko ba, may pagkakataon na para patayin ako. Pero hindi niya ginawa. Tama ang kutob ko. Naririto sila. At alam ko kung sino ang pakay nila. Naririto ang taong yon. Sa mga titig ni Aling Nora kay Mang Arturo habang nagsasalita, nararamdaman niyang may ibig sabihin ang mga binibitawan nitong salita, lalo na nang mapansin nitong ang nangingitim na marka ng kamay sa kanyang liig. Ayon kay Aling Nora, nagsimula na ang panahong itinakda sa pagbabalik ng mga ito. Saglit na napaisip si Mang Arturo sa sinabing iyon ni Aling Nora. Ngunit sa halip na mag-usisa pa si Mang Arturo, nagpaalam na lamang ito kay Aling Nora. Habang papalayo ay palingon-lingon pa ito sa matanda hanggang sa makalayo na siya sa bahay ni Aling Nora. Sofia? Teka, si Sofia nga. Anong ginagawa niya sa may halaman na yun sa ganitong oras ng gabi? Mag-aalas 12 na ng hating gabi. Bakit kising pa siya? Lalapitan ko siya. Oo, sasama ako. Sigurado napakaganda ng pugad na sinasabi mo. Talaga? Sige, hintayin mo ako. Sasama ako sa'yo. Anong... Sino bang kausap niya? Wala naman akong nakikitang ibang tao. Maliban sa kanya. Sofia? Sofia! Cardo! Cardo! Saan ka pupunta? Cardo! Si Sofia? Nasa likuran ko? Sofia? Cardo! Kanina pa kita tinatawag. Hindi mo ako naririnig? Saan ka ba pupunta? Teka, hindi ba ikaw yung nandun kanina? Teka, nasaan na yun? Wala na siya. Tahimik na pinagmasdan ni Sofia si Kato habang nakatanaw sa bahaging iyon ng halamanan. Seryoso ang binata habang nililibot ng paningin ang buong paligid. Walang nakitang tao o anumang nilalang doon maliban sa anino ng malaking puno na dulot ng maliwanag na sikat ng buwan. Tinanong pa ni Sofia si Kato kung talagang may nakita ito. Ayon sa dalaga, maaaring namamalikmata lamang si Kato, subalit
tiniyak ng binata na totoo ang nakita nito na si Sofia ang babaeng iyon. Cardo, saan ka ba galing? Nagkakagulo sa labas dahil sa bangkay ng isang babae na nakita ng mga tao ni Kapitan. Si Tina yun. Yung anak ni Aling Guada. Kawawa naman siya. Ang brutal ng pagkakapatay sa kanya. Bakit? Ano bang ginawa sa kanya? Paano siya pinatay? Parang nilapa ng mabangis na hayop ang katawan niya. Halos butot balat na ang mga braso't binti niya. Huwag kang matakot, Sofia. Hindi na yan bago rito sa lugar na ito. Kung hindi pinapatay, nawawala ang mga kababaihan. Sa pagkakarinig ko, pinagsamantalahan muna bago pinatay. May mga marka rin sa leeg niya na parang kinagat ng matutulis na pangil. Wala na rin ang dibdib niya. Anong ibig mong sabihin? Hindi taong pumapatay? Halimaw, Sofia. Madalas nagaan yung tao sila para ikubli ang tunay nilang anyo. Walang kurap sa pagkatitig si Aling Nora kay Sofia. Ayon sa matanda, hindi lang ito ang unang beses na may pinatay sa kanilang lugar. Kadalasan ay itinatapon at natatagpuan na lamang ang bangkay ng mga nagiging biktima. Tulad noon, brutal din ang pagkamatay ng mga naunang biktima. Napatingin si Sofia kay Cardo na nagtanong sa kanyang mga mata. Tumango na lamang ang binata bilang tugon kay Sofia. Bago pa man nakapagsalita si Sofia ay tumalikod na si Aling Nora habang nagbababala sa dalaga. Kilala ko nga siya, pero wala naman akong alam sa pagkamatay niya. Bakit ba pinagbibintangan mo ko? Kilala kita, Emily. Nakalimutan mo na bang ginawa mo sa akin? Galit ka sa mga babaeng malalapit kay Cardo dahil nagsiselos ka. Walang hiya ka talaga, no? Pinagbibintangan mo ba ako? Tulad ng ginawa mo sa akin? Baka ginawa mo rin sa kanya. O kaya naman, gusto mong mawala siya. Kaya pinatay mo na lang siya. Wala akong alam sa sinasabi mo. Kung may papatayin man ako, ikaw ang uunahin ko. Huwag kang pakakasiguro, Emily. Dahil baka sa susunod, ikaw naman ang lapain ng halimaw at matagpuan na lang nila ang sarili mong bangkay. Humantong sa mainit na pagtatalo ang komprontasyon ni na Sofia at Emily. Kalmado pa rin si Sofia sa kabila ng masasakit na salitang ibinabato sa kanya ni Emily. Nakatayo lamang si Sofia sa harapan ni Emily habang pinagmamasdan ang tumitinding galit nito. Ngunit makikita sa mga mata ni Sofia ang galit at pilit na pinipigilang sumabog. Isang makahulugang ngiti ang ipinukol na lamang ni Sofia kay Emily bago tinalikuran ang dalaga. Bilang kapitan ng baryong ito, gusto kong linisin ang mga krimeng nangyayari dito. Sa ganitong oras ng gabi, diretsahin mo na ako, Kapitan. Ano ba talaga ang sadya nyo? Gusto sana naming makausap ang anak ninyo. Si Alexis? May anak ka pa bang iba? Bakit naman, Kapitan? Ano bang ginawa niya? Kung tungkol po sa pagkamatay ni Tina, ang itatanong ninyo, Kapitan. Ngayon po sinasabi ko na sa inyo, wala akong kinalaman doon. Pero may nakakita raw sa iyo na sinusundan mo si Tina ng gabing iyon nang mapatay siya. Ang tanong bakit mo siya sinusundan? Nakita ko siya ng gabi yun. Nagmamadaling maglakad. Kaya, tingnan ko kung may tinatakbuhan siya. Pero madilim sa bahaging yun ng daan.
kaya pinabayaan ko na lamang siya. Kapitan, magdahan-dahan kayo sa pagbibintang nyo. Maaari ko kayong kasuhan sa ginagawa nyo. Grabe ka naman, nagtatanong lang kami ha? Kung wala ka naman talagang kinalaman sa anak ninyo, wala naman kayong dapat na ipag-alala. Mariing itinanggi ni Alexis ang mga pag-aakusa sa kanya. Sa halip, siya ang humarap sa otoridad. Si Leila ang sumasagot sa mga tanong sa binata. Kapansin-pansin ang pagpapapawis at pamumutla ni Alexis nang ipakita ni Kapitan ang isang pirasong damit na natagpuan sa pinangyarihan ng krimen. Ayon sa mga saksi, si Alexis ang may-ari ng damit na iyon. Tahasang itinanggi naman iyon ng binata. Dito ay nagsimulang magalit si Leila at pinalaya si Kapitan. Nakaka-relax ang pakiramdam sa lugar na to. Ang ganda. Lagi ka ba pumupunta dito? Minsan lang, kapag gusto ko mapag-isa. Lalo na kapag may iniisip. Ganun ba? Siya nga pala. Gusto ko magpasalamat sa inyo ni Aling Nora. Salamat sa pagpapatuloy sa inyo habang nagbabakasyon ako. Kung buhay pa sana ang tsaludi ko. Wala yun. Kailangan mo na matutuluyan. Nagkataon lang na sa amin ka napunta. Teka lang, may kukunin lang ako sandali. Dito ka lang ha. Sige. Ano kayang kukunin niya? Alangan namang bibili siya ng cotton candy. Hi! Kumusta ka? Sino ka? Ako si Alexis. Ikaw? Ako naman si Sofia. Ang ganda ng pangalan mo. Bagay sa'yo. Nice to meet you, Sofia. Ang init ng kamay niya. Humihigpit ang pagkakahawak niya sa kamay ko. Aray. Mag-iingat ka, Sofia. Maraming masasamang nilalang sa paligid mo. Anyong tao, pero ang totoo, halimo sila pagsapit ng dilim. Sandali! Alexis! Sandali! Ano bang pinagsasasabi mo? Sofia, okay ka lang ba? Sino bang hinahanap mo? Ha? Nawala na siya. Wala na siya. Sa isang iglap, nawala sa paningin ni Sofia si Alexis. Palingalinga pa si Sofia habang iniikot ang mga mata niya sa paligid. Ngunit wala nang naruroong Alexis. Saglit na napaisip si Sofia kung totoo nga ang nakausap niya iyon. Una na nagginip lamang siya habang hinihinday si Cardo. Kapansin-pansin ni Cardo na tila nababalisa ang dalaga. Ayon sa binata, baka naninibago lamang si Sofia sa ganoong lugar. Muling pinagmasdan ni Sofia ang paligid nang mahagip ng kanyang mga mata si Alexis. Nakangisi ito at marahang kumakaway sa kanya. Samantala, Sofia! Sofia! Hindi niya ako naririnig. Saan ba siya pupunta? Sofia! Sandali! Aling Nora! Bakit ho? Kanina pa kita tinatawag, pero hindi mo ko naririnig. Saan ka ba pupunta? Oy, Sofia! Aling Nora, sasalubungin ko po sana si Cardo. Siguradong pauwi na siya galing sa bayan sa mga oras na to. Wag na. Hintayin mo na lamang siya sa bahay. Malapit nang lumubog ang araw. Baka abutan ka pa ng dilim sa daan. Delikado sa bahaging yun, Sophia. Natatanaw mo ba ang dakong yun? Yun ang bukana ng gubat, kung saan namumugad noon ang mga aswang. Wag mo siyang pansinin, Sofia. Tayo na. Bumalik na tayo sa bahay. Dun mo na lamang hintayin si Cardo. natigilan si Sofia sa mga sinabing iyon ni Mang Arturo. Tumingin siya sa direksyon
patungo sa gubat. Sa mga nag-aalalang mukha ni na Aling Nora at Arturo, nagpasya si Aling Nora na bumalik na lamang sa bahay. Agad namang sinang-ayunan ng dalaga. Habang naglalakad sila pabalik kasama si Aling Nora at Arturo, naiisip pa rin ni Sofia ang mga sinabi ng matanda. Baka sa mukha ng dalaga ang takot at pag-aalala, ngunit sinikap nitong pakalmahin ang kanyang sarili. Aling Nora, ano po bang ibig sabihin ni Mang Arturo? Doon po sa mga sinabi niya kanina. Kasi napapaisip po ako eh. Mahirap ipaliwanag, Sofia. Baka hindi mo rin naman maintindihan. Kaya nga po ako nagtatanong, Aling Nora. Kasi hindi ko talaga maintindihan. Kahit nga kayo eh. Minsan may mga sinasabi rin na hindi ko maintindihan. Maiintindihan mo rin sa takdang panahon, Sofia. Alam kong minsan, nakakaramdam ka ng kakaiba sa sarili mo, hindi ba? Paano niyo po nalaman? Sapagkat nararamdaman ko, Sofia, hindi ka pangkaraniwang babae lamang. May kakaibang lakas na nagkukubli sa kaibuturan ng iyong pagkatao. Aling Nora, anong ibig niyong sabihin? Ano bang nalalaman niyo? Hintayin mong ikaw mismong makahanap ng tunay na lakas mo, Sofia. Kusa mo itong matutuklasan pagdating ng nakatakdang oras. Tumindi pa ang kagustuhan ni Sofia na alamin kung ano ang nais ipahiwatig ni Aling Nora. Kinakabahan, subalit hindi niya ito ipinahalata sa matanda. Hindi rin pinansin ni Sofia ang saglit na pagbabago ng boses ni Aling Nora, lalo na ang nakapaninindig balahibo nitong halakaka. Napasigaw si Sofia nang biglang bumukas ang pinto. Si Cardo iyon. Napahinto si Aling Nora nang tingnan ng masama ni Cardo. Saan ba talaga tayo pupunta? Kanina po tayo naglalakad sa gubat na to. Wala akong nakikitang patutunguhan. Basta, sumunod ka lang sa akin. Huwag kang bibitaw sa pagkakahawak sa kamay ko. Kanina pa tayo dito pero... Cardo, sandali. Parang dumaan na tayo dito kanina. Bakit nandito na naman tayo? Oo nga. Tumawid na tayo sa ilog na to kanina eh. Hindi. Masama ito, Sofia. Naliligaw tayo. Diyos ko, Cardo, anong gagawin natin? Subukan ulit nating tumuwid sa ilog. Ano? Halika, bilisan mo. Humawa ka ng mahigpit sa kamay ko. Oo, heto na. Ayan, malapit na tayo sa gilid ng ilog. Konti na lang. Heto na, nakatawid na tayo. Ano ba gagawin natin dito? Maglalakad tayo ulit. Ano? Hanggang makita natin ang lagusan sa gubat na to. Pero, paano kung naliligaw nga tayo? Ay, Diyos ko. Ano ba tong napuntahan natin, Cardo? Umalis na tayo dito. Makakaalis lamang tayo rito kapag nakita na natin ang lagusan palabas ng gubat. Halika na, Sofia. Oh. Bilisan mo. Sige. Napahinto si Cardo nang makita niyang isang matandang babae na nakaupo sa sanga ng malaking puno. May mahabang puting buhok na halos umaabot na sa lupa. Napasigaw si Sofia nang tamaan ng liwanag ng buwan ang mukha ng matanda. Nakakikilabot ang itsura nito. Nakausli ang mahabang pangil at halos nakaluwa ang mapupulang mga mata. Takot na tumatakbo si Sofia, ngunit bigla siyang napahinto nang may mga yabag at kakaibang ungol ng halimaw ang nakaambang sumugod sa kanila. Cardo! Susugurin tayo ng aswang! Cardo! Cardo!
panaginip. Nananaginip na naman ako. Sofia? Sofia, ano nangyayari? Narinig kitang sumisigaw. Wala ito. Nananaginip lang ako. Mukhang masama ang panaginip mo. Ayos ka lang ba? Oo. Ayos lang ako. Hindi na bago sa akin ang ganong panaginip. Anong ibig mong sabihin? Sandali. Pagbubuksan ko lang ang kumakatok. Ha? May bangkay! May bangkay! Sofia! Halika, bilis! Cardo! Anong nangyari sa kanya? Parang nilapan ng mabangis na hayop ang katawan niya. Wasak ang mukha niya at putol ang mga binti at braso niya. Diyos ko! Wasak ang kanyang mukha. Pero kilala ko siya. Ang malaking balat sa kanyang leg. Siya si Christy. Tagabayan siya. Pero, sino maaaring gumawa nito sa kanya? Alam ko kung sino ang pumatay sa kanya. Gabunan. Aswang na gabunan ang pumatay sa kanya. Kitang-kita ng dalawang mata ko. Doon sa gubat, naroon ang mga gabunan. Mistulang ipinako si Cardo at Sofia sa kinatatayuan nito dahil sa mga sinabi ni Arturo. Tila ba saglit na huminto ang oras habang pinagmamasdan nila ang bangkay sa kanilang harapan. Natauhan na lamang si Cardo at Sofia nang muling magsalita si Arturo. Ganun pa rin ang sinasabi ng matanda na sa gubat ang gabunan. Bago pa man makapagsalita si Sofia narinig nila ang nakapangingilabot na sigaw mula sa gubat. Sigaw na parabang nagpapahiwatig na may susunod na biktima. Dito ko siya nakita nun. Habang namamasyal kami ni Cardo, kung makikita ko ulit siya, sisiguraduhin kong may malalaman ako sa pagkatao niya. Pupunta ako sa bandaron. Baka naroon siya. Sino kayang hinahanap niya? Hindi niya alam na kanina ko pa siya sinusundan. Wala siyang kasama. Pagkakataon ko ito para malapitan siya. Narito na ako sa likuran niya. Sino kayang hinahanap niya? Sino bang hinahanap mo? Ikaw? Ako nga. Si Alexis. Sofia, tama ba? Oo. Pasensya na. Hindi kita napansin eh. Kanina ka pa ba dito? Hindi naman. Kararating ko lang. Nakita kitang kaya tinawag na kita. Mag-isa ka lang? Oo. Ang totoo nga niyan eh. Hinahanap talaga kita. Ha? Oo, kanina pa. Hindi maganda yung pagkakakilala natin nung una. Gusto ko sanang... Hi, Alexis! Oh, kasama mo palang malanding bakasyonistang to. Pagkatapos kay Cardo, ikaw naman ang lalandiin niya. Alam mo bang matagal na ako nagtitimpi sa'yo? Sa mga pang-aalipos na mo sa akin, ha, Emily? At hindi sa lahat ng oras, magagawa mong gusto mo. Hayop ka talaga! Halika rito! Ano ba? Walang ka talaga! Papatina! Bitawan mo ako! Ano ba? Hindi ako natatakot sa'yo! Lalabanan kita! Ang dapat sa mahaba mong buhok, hindi na ganito! Ano ba? Bitiwan mo ko! Nasasaktan ako! Bitiwan mo ko! Papatayin talaga kita! Gusto mo akong patayin? Ha? Talaga? Wes, uunahan na kita. Ipapakita ko sa'yo ang hayop na sinasabi mo. Dito! Dito! Ang dapat sa mukha mo! Ingud-gud ka nito sa semento! Hayop ka! Anong ginawa mo sa mukha ko? Demonyo ka! Sa susunod na pakialaman mo pa ako. Hindi lang yan ang gagawin ko. Wawasakin ko mukha mo!
Duguan ang mukha ni Emily matapos isalampak ni Sofia sa matigas na semento. Halos nawala ng ulirat ang dalaga dahil sa tinamong mga sugat sa mukha. Nagbanta pa ito na babalikan si Sofia habang dahan-dahang naglalakad papalayo. Nang humupa na ang nararamdamang galit ni Sofia, napansin itong wala na si Alexis. Hinagilap niya na ito sa paligid, subalit hindi niya ito nakita. Saka lamang natauhan si Sofia sa ginawa niya kay Emily nang makita ang dugo sa kanyang mga kamay. Samantala, Ikaw pala, Cardo. Mukhang mahalaga ang sadya mo. Pumunta ka pa rito sa pinagkokoprahan ko. Ganon na nga, Mang Arturo. Gusto talaga kitang makausap tungkol dun sa sinasabi mong pumatay kay Christy. Ha? Bakit? Hindi ka ba naniniwala, ha, Cardo? Nakita mismo ng dalawang mata ko. Si Emily. Siya ang pumapatay. Si Emily? Mang Arturo, sigurado ba kayo? Magagawa ni Emily ang ganun kabrutal na pagpatay? Nilala pa ang katawan ng biktima? Palagi ko siyang nakikita na nakikipag-usap sa lalaki. At palagi rin siyang pumupunta sa bahaging yun ng kagubatan. Marahil ay nakikipagkasundo siya sa taong yun. Pero Mang Arturo, ang sabi ninyo, halimaw ang pumatay kay Christy. Papaanong makikipagkasundo si Emily sa taong yun? Tama. Nung sugurin niya ho ako ng isang araw, napansin ko may mga kalmot siya sa leeg, pati ho sa mukha. May nanlalata rin siyang marka sa mga braso niya. Yan. Tanda yun ng tinangkan lumaban ng biktima. Pero nang magbago ang anyo ni Emily bilang halimaw, wala na nagawa si Christy. Hanggang sa mapatay at lapain siya ng halimaw. napagtanto ni Cardo na maaaring hindi pa niya lubusang kilala si Emily, kaya hindi niya pa alam ang buong pagkatao ng dalaga. Ang kalmot sa liig at sa mukha, pati na ang mga nanlalata nito sa braso ay senyales na may kakaibang nangyayari kay Emily. Agad na nagplano si Sofia para usigin si Emily. Mabilis namang sumang-ayon si Mang Arturo upang isiwalat ang kanyang nasaksihan. Sandali! Ano ba? Bitiwan niyo nga ako! Bakit niyo ba ako dinadala rito sa presinto? May natanggap kaming reklamo ng mga kamag-anak ni Christy. Ikaw ang itinuturo nilang may kinalaman sa pagkamatay sa biktima. Wala akong alam sa sinasabi niyo. Bakit ko naman siya papatayin? May nakakita sa iyo ng gabi na yon. Nang patayin mo si Christy, ayon sa kanya, ikaw ang pumatay sa kanya. O sige, sino? Iharap niyo sa akin. Iharap niyo siya sa akin, Hepe. Huwag ka nang magkunwari pa na wala kang alam, Emily. Lagi ka nagpupunta sa gubat na yon, kahit 10 oras na ng gabi, at lagi ka nakikipag-usap sa lalaking yon. Hepe, huwag kayong maniniwala sa kanya. Nakita niyo naman kung gaano kabrutal ang pagpatay sa biktima. Sa tingin niyo, kaya kong lapangin ang katawan ng isang tao? Kaya kong kainin yon? Paano kung totoo ang sinasabi ni Mang Arturo? Nakikipagsabuatan ka sa lalaking yon na patayin si Christy para mula siya. Dahil malapit na kaibigan siya ni Cardo at nagsiselos ka. Hepe, maniwala kayo sa akin. Sinto-sinto ang matandang yan. Wala sa tamang pag-iisip. Kaya kung ano-ano ang sinasabi. Bakit niyo ba pinaniniwalaan ng isang baliw na katulad niya? Umaalingaw-ngaw sa loob ng makipot na silid ang boses ni Emily habang ipinagtatanggol ang kanyang sarili sa mga umuusig sa kanya. Sinusubukang pakalmain siya ng mga naruroon, ngunit lalo lamang itong nagpupumiglas dahil sa tindi ng galit ng dalaga.
Susuguri na sana nito si Mang Arturo, subalit napigilan ito ng ilang kapulisan doon. Natigilan ang lahat ng naroroon nang muling magsalita si Mang Arturo. Sa umano'y mga aswang nagabunan sa gubat at ito ang pumapatay sa mga natatagpuang bangkay. Emily! Emily, sandali lang! Emily! Cardo! Oh, bakit nagmamadali ka? May kailangan ka? Gusto sana kitang makausap. Tungkol sa... Sa pagkamatay na naman ng kaibigan mo, ni Christy. Halos durugin ako sa presinto ng isang araw dahil ipinagpipilitan nila na akong pumapatay. Pero ano magagawa ko? Hindi nga akong pumatay. Pero nakausap ko si Mang Arturo. Hindi yun basta-basta magsasalita kung wala talagang nakita. Wala nga sa matinong pag-iisip yung matandang yon. Sinto-sinto yun. Kaya kung ano-ano na lang ang sinasabi. Teka nga, baka naman kasama mo lang ang kriminal. Nagbabalat kayo bilang tao. Pero ang totoo, siya talaga ang halimaw. Magdahan-dahan ka ng pagbibintang mo, Emily, ah. Baka wasakin ko yung bunganga mo. Ay, bakit? Hindi nga ba? Mula nang dumating ka rito, para magbakasyon ko, no? Saka naman dumami ang krimen dito. Kung hindi pinapatay, nawawala ang biktima. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo, Emily. Dahil oras na mapatunayan ko na ikaw ang kriminal, mas brutal pa sa mga pinapatay mong gagawin ko sa'yo. Nalilito si Cardo kung sino ang nagsasabi ng totoo at kung sino ang nagpapanggap lamang. Umaapoy ang galit sa pagitan ni Sofia at Emily. Nanginginig na kamao ni Sofia na tila ba nakahanda ng sunggaban si Emily. Agad itong napansin ni Cardo kaya't madali nitong napigilan ang babae. Baka sa mukha ni Emily ang pangamba subalit hindi niya ipinakita na unti-unti na siyang nakararamdam ng takot. Tila ba hindi na si Sofia ang kaharap niya ng mga oras na yun, kundi isang nilalang na handa siyang kitilan ng buhay. Samantala, Cardo, tungkol nga pala sa nangyari kahapon, may naalala lang ako. Huwag ka sana mag-isip ng masama. Kay Emily ba? Bakit? Ano bang napansin mo sa kanya? Baka makatulong sa kaso ni Christy. Yun na nga, Cardo eh. Napapansin ko kasi, lahat, kababaihan ang pinapatay. Maging yung mga nawawala, mga babae rin. Oo nga eh. Kaya palaisipan talaga sa mga pulis ang mga biktima. Napapansin mo rin pala? Oo, at yung natagpo ang mga bangkay, nitong mga nakaraang araw, lahat sila may kaugnayan at malalapit sa'yo. Ha? Anong ibig mong sabihin? Sofia, pinagsususpetsahan mo ba ako? Cardo, hindi. Hindi ganun yun. Gaya nga ng sinabi ko, napapansin ko lang. At sigurado ako na nahahalata mo rin yun. Hindi ka lang nagsasalita. Ganon na rin yun, Sofia. Sa madaling sabi, pinag-iisipan mo ng masama si Cardo. Ang lakas naman ng loob mong pagbintangan ng anak ko. Aling Nora, hindi ho ako nagbibintang. Sinabi ko lang po kay Cardo. Pinapatuloy ka namin dito, Sofia. Tinulungan ka para hindi mapadpad sa kung saan-saan. Pero wala ka palang tiwala kay Cardo. Sa amin. Halimaw at mamamatay tao ang tingin mo sa anak ko. Aling Nora, hindi ho ganun ang punto ko. Sinasabi ko lang po yun kay Cardo dahil baka makatulong siya. Pero hindi niyo ho ba naisip? Babae rin kayo. Babae rin ako. Kaya nag-aalala ako na baka isang gabi, isa sa atin na maging biktima rin ng halimaw na yun. nagkatinginan na lamang sina Cardo at Aling Nora na walang lumalabas ni isang salita mula sa kanila. Subalit ang kanilang mga matay tila ba'y nag-uusap at nagkakaunawaan.
Ilang sandali lamang ang lumipas ay nagpakiramdaman na kung ano ang susunod na gagawin ng bawat isa. Napatitig si Sofia kay Aling Nora nang maalala nito ang babala noon ng matanda na nag-aanyong tao ang mga halimaw upang madaling makalapit sa mga bibiktimahin o papatay nila. Lalong tumindi ang suspecha ni Sofia kay Emily. Ay, napaka-presko ng hangin kapag ganitong oras ng gabi. Mula dito sa veranda, kitang-kitang maliwanag na sikat ng buwan. Parang nakikipagkarera sa mapuputing ulap na nakapaligid sa kanya. Teka, may naririnig ako mga yabag. Papalapit dito. Sofia? Ikaw pala, Cardo. Ikaw pala yan. Bakit? Gabi na. Anong ginagawa mo rito? Nagpapahangin lang ako. Napaka-presko kasi ng hangin eh, kapag ganitong oras. At saka tingnan mo, ang ganda ng buwan. Isa pa, hindi pa rin naman ako makatulog. Ewan ko ba, hindi ako makaramdam ng antok. Iniisip mo pa rin ba yung nangyari kanina? Pasensya ka na, Sofia. Nabigla lang ako. At si Mama, pagpasensyahan mo na rin. Huwag mo nang isipin yun, Cardo. Kasalanan ko rin naman eh. Kasi, nakapagsalita ako ng labag sa inaasahan ko. Pasensya na rin kayo ni Aling Nora. Wala yun. Ako nang bahala kay Mama. Kakausapin ko siya. Sige mauna na ako. Pumasok ka na lang kapag matutulog ka na. Sige, salamat. Tama bang pagbintangan ko si Cardo? Hindi. Mali ang iniisip ko. Hindi magagawa ni Cardo ang... Sino yun? May babaeng naglalakad sa dakong yun. Kitang-kita ko siya mula rito sa kinatatayuan ko. Nakangiti siya sa akin habang naglalakad. Sandali. Parang kilala ko siya. Oo nga. Si Emily. Siya si Emily. Anong ginagawa niya dito ng ganitong oras? Nawala siya. Natakpan ng malaking puno. Ha? Hindi! Isang matandang babaeng lumabas mula sa likuran ng malaking puno. Hindi! Cardo! Cardo! Takot na takot at nakatulala na lamang si Sofia nang maabutan niya ito habang nakatitig sa bahaging iyon. Ilang sandali pa bago makapagsalita si Sofia, ngunit takot na takot pa rin ang dalaga. Sinabi nito kay Cardo kung ano ang kanyang nakita. Agad namang sinuyod ng mga mata ni Cardo ang buong paligid. Pero wala namang ibang taong nakita. Ayon sa binata, maaaring namamalikmata lamang si Sofia, ngunit ang titig ni Sofia kay Cardo nagsasabing may kakaiba sa lugar na iyon. Sofia, paano mo natuntun itong aking kubo? Hindi alam ni Cardo na pupunta ako dito. Kaya nagtanong-tanong ako sa kakilala niya. Nasa gitna na yata ng kagubatan tong kubo niyo, Mang Arturo. Hindi ba kayo natatakot dito? Kung masasamang nilalang ang tinutukoy mo, katulad ng halimaw o aswang, hindi sila dapat katakutan, Sofia. Matakot tayo sa mga totoong tao na nakapaligid sa atin. Lalo na sa mga taong hindi natin lubusang kilala. Naiintindihan ko kayo, Mang Arturo. Matagal na ba kayong nakatira dito? Dito na pumuti ang buhok ko sa lugar na ito. Pero kahit minsan, walang nagtangka ng masama sa akin. Sila nga ang dapat na matakot sa akin eh. Ay teka,
Bakit ka nga ba'y naririto? Mang Arturo, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto ko lang hong malaman kung ano talagang nangyari nung gabing patayin si Christy. Sabihin niyo sa akin ang lahat. Lahat ng nakita at nalalaman ninyo. Tulad nga ng nasabi ko na, halimaw ang pumatay sa kanya. Nakakikilabot ang anyo ng halimaw na yon na nagkukubli bilang isang tao. Pero ang sabi niyo nun, nakita niyo na may kahina-hinalang ginawa si Emily. Madalas pumupunta sa gubat at nakikipag-usap sa isang lalaki. Tama. At ng gabing yon ay nakita ko siya. Sinusundan si Christy. Pero bigla siyang nawala sa masukal na bahagi ng kagubatan. At nang makita ko siya ulit, nakapanghihilabot na halimaw ang kanyang anyo. Saglit na napaisip ang matanda kung ipagpapatuloy ang kanyang sinasabi. Bagamat hindi nagpatuloy si Mang Arturo, makikita sa mukha ni Sofia na hindi ito makapaniwala na magagawa iyon ni Emily. Subalit, nang maalala nito ang mga nakapanghihinalang marka sa katawan ni Emily, ang pagpapalit ng anyo nito bilang isang matanda at ang kakaibang ikinikilos nito ay nabuo sa kanyang isipan na maaaring si Emily nga ang totoong halimaw na nagkukubli sa katawang tao. Sa kabilang dako naman, Salamat, Mang Arturo. Maaari na kayong umalis. Salamat. Kayo na naman? Talaga bang hindi nyo ako titigilan? Paulit-ulit na tayo rito, Hepe, ha? Pasensya ka na, Emily. Pero may mga bagong akusasyon kaming natanggap. At ikaw din ang itinuturong pumatay sa kaibigan ni Carto, si Christy. Wala na ba siyang makitang ibang pagdidiskitahan kung hindi ako? Sino ba siya? Ako, Emily. Nakasisiguro ako ngayon na ikaw ang totoong halimaw. Hindi ka tao. Halimaw ka. Isa kang aswang. Ako? Isang aswang? Nahawaan ka na ba ng kabaliwan na matandang yon? Kaya kung ano-ano na rin ang sinasabi mo. Pagbastan mo akong mabuti, Sofia. May ganito ba kagandang aswang? Oo. Tama ka nga. Ang gandang yan ang nagkukubli sa totoong pagkatao mo, Emily. Ha? Anong ibig mong sabihin? Makinig kayo, Hepe. Bago ang brutal na kamatayan ni Christy, napag-alaman ko na may mga kakaibang ikinikilos ang babaeng yan. Nagpupunta siya sa gubat tuwing oras ng gabi. Sinungaling! Ang bakasyonistang yan ang pumapatay ng mga babaeng malalapit kay Cardo. Alam ko may pagnanasa ka sa kanya, kaya pinapatay mo ang lahat ng babaeng malapit sa kanya para mapunta sa iyo ang atensyon niya. hindi nagpatinag si Emily sa mga akusasyon ni Sofia ayon sa dalaga. Si Sofia ay may motibo para pumatay dahil sa lihim nitong pagnanasa kay Cardo. Hindi nakapagpigil si Sofia at bigla na lamang sinunggaban si Emily. Sa kainitan ng pagbabangayan, isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa maliit na silid. Hinampas ni Hepe ng kanyang kamay ang mesa na nasa harapan nila. Hudyat iyon para sa sandaling katahimikan. Samantala, bakit pag galit na galit ka kay Sofia? Nagbabakasyon lang siya rito. Baka bukas o kaya sa susunod na araw, wala na siya rito. Mapapansin ka rin ni Carto. Hindi na ako makapaghintay, Alexis. Kaya gusto ko, gawin mo na yung pinag-usapan natin. Ha? Oo. Okay lang mo ba gustong gawin ang plano natin? Gusto ko, bukas na bukas din.
Isang malamig na bangkay ng bakasyonistang yun. Magagawa mo ba yon, Alexis? Alexis pala ang pangalan ng lalaking kinakasabwat niya. Dito muna ako magkukubli sa likuran ng malaking puno ng akasya. Alexis, naririnig mo ba ako? Hindi ka naman nakikinig eh. Oh! Oh. Magagawa ko yan. Pero ngayon, ikaw munang papatayin ko. Alexis, anong nangyayari sa'yo? Tinutubuan ka ng itim na balahibo sa mukha at sa buong katawan. Humahaba rin ang kuko sa kamay at paa mo. Sige! Hindi! I-describe mo ba nang i-describe ang nakikita mo sa akin? Nagigingilimaw ka! Alexis! Isa kang mangal, Emily. Hindi ang katulad mo ang hinahanap ng aming angkan! Hindi! Ikaw ang pumapatay! Ikaw ang aswang! Hayop! Demonyo ka! Hindi ako hayop! Tingnan mo ang mukha ko! Lalong hindi ako demonyo! Aswang lang! Sa mga katulad mo, wala nang silbi ang pagpaparami ng aming angkan. Kakainingit ng buhay! Iwan mo ako! Hayop ka! Hindi ako makakayo! Alexis! Parang hawa mo na! Bitiwan mo ako! Huwag mo ako papatayin! Hindi! Agad ang liig mo! Sumirit ang dugo sa liig ni Emily dahil sa matutulis na pangil ng halimaw nang sakmalin siya nito. Napasigaw ang dalaga sa matinding sakit, lalo na nang sipsipin ng halimaw ang tumagas na dugo sa kanyang liig. Matapos sipsipin ang dugo, mabilis na itinarak sa dibdib ni Emily ang matutulis na kuko nito at dinukot ang puso ng dalaga. Kumislot pa ito habang kinakain ng halimaw. Kasunod nito'y hiniwa ng halimaw ang tiyan ni Emily gamit ang matatalim na kuko. Aling Nora, tingnan niyo sa banda ron, no? Parang may pinagkakaguluhan sila. May mga pulis na dumarating. Abay, oo nga. Ano na naman bang pinagkakaguluhan ng mga yon? Sandali ho, lalapit tayo sa kanila, Aling Nora, para malaman natin kung anong nangyayari. Ay, mabuti pa nga, Sofia. Sige ho. Halika, pumunta tayo roon. Ay, ano kayang pinagkakaguluhan nila? Hindi kaya may pinatay na naman? Narito na tayo, Aling Nora. Teka, Mang Arturo, ano bang nangyayari? Naku, Bakit? Sophia. Si Emily. Patay na si Emily. Ayun ang bangkay niya. Wasak ang dibdib. At wala nang laman ang kanyang tiyan. Ano ho? Mang Arturo, si Emily na ba talaga to? Halos hindi na siya makilala. Alam ko na kung sino ang gumawa nito. Kasama siya ni Emily kagabi. Pero biglang nagbago ang anyo ng lalaking yon. Naging halimaw siya. Siya mismo ang pumatay kay Emily. Malinaw na narinig ko. Alexis ang pangalan ng lalaking yon. Ano ho? Si Alexis? Hindi. Kasama ko si Alexis kagabi, papunta sa bayan. Pero pinigilan kami ni Aling Nora dahil magagabi na. Kaya paano gagawin niyo ni Alexis, Mang Arturo? Maniwala ka, Sophia. Totoo. Kitang-kita ko na magbago ang kanyang anyo. Malakas ang paniniwala ni Mang Arturo na si Alexis nga ang halimaw na pumapatay. Tumindi ang tono ni Sofia dahil iniisip nitong nagsisinungaling ang dalaga. Narinig ni Aling Nora na umiinit ang pagtatalo ng dalawa kaya nilapitan niya ito. Ayon sa matanda, maaaring lalaking gabunan ang pumatay kay Emily. Isang uri ng aswang na may kakayahang magpalit ng anyong tao bilang babae o isang lalaki. Bilang bakla din kung minsan. Dito napaisip si Sofia kung si Alexis nga talaga ang kasama niya nung gabi na yun o isang gabunan.
Samantala, Napakatahimik ng gabi. Walang maingay na mga asong gubat. Dito muna ako sa bakuran habang nagpapaantok. Ilang gabi nang hindi ako nakakatulog ng maayos. Papasok na lamang ako kapag... Ha? Ano yun? May dumaan sa itaas? Napakalaking itim na ibon. May malalapad na pakpak at kumikislap ang mga mata nang tumingin sa akin. Sofia? Bakit naririto ka pa? Akala ko ba natutulog ka na? Ha? Hindi pa kasi ako inaantok. Cardo, nakita mo ba yun? Nakita ko kanina. Kararating ko lang nung tawagin kita. Ano ba yun? Habang nakatingin ako sa buwan kanina, may biglang dumaan sa itaas. Napakalaking itim na ibon. May malalapad na pakpak. Malalaking ibon? Baka yung mga ibong gala na lumalabas lamang tuwing gabi. Para maghanap ng makakain nila. May ganun ba kalaking ibon? Umaabot pa sa akin yung pagaspas ng mga pakpak. Hindi kaya aswang? O kaya, baka namamalikmata ka lang. Baka marami ka lang iniisip, Sofia. Kaya kung ano-anong nakikita mo. Totoo ang nakita mo, Sofia. Aling Nora, May mga aswang na may kakayahang magtago sa iba pang anyo. Hindi lamang ang mga gabunan. Alam kong nararamdaman mo, Sofia, na may kakaiba sa pagkatao mo. Sa ayaw at sa gusto mo, lalabas ang totoong ikaw. kinilabutan si Sofia sa mga sinabi ni Aling Nora. Napansin nito na masama ang titig ni Cardo sa matanda. Tumindi pa ang takot ng dalaga nang mabanggit ni Aling Nora ang tungkol sa mga abwaka. Ayon sa matanda, isa itong uri ng aswang na may kakayahang mag-anyo bilang malaking ibon o isang hayop na may kakayahang lumipad katulad ng uwaka. Lalong kinilabutan si Sofia sa mga sinabi ni Aling Nora. Samantala, bakit kaya gusto ni mga Arturo sa gitna ng kagubatan siya tumira? Nasaan bang mga kamag-anak niya? Hindi ko alam eh. Narito na siya simula pa nung pagkabata ko. Wala naman siyang kinikwento tungkol sa buhay niya. Maliban sa pagiging tenant niya raw sa lugar na ito. Malakas ang loob ni Mang Arturo at naniniwala ako sa sinasabi niya. Kung masasamang nilalang ang tinutukoy mo, katulad ng halimo o aswang, hindi sila dapat katakutan, Sofia. Matakot tayo sa mga totoong tao na kapaligid sa atin. Lalo na sa mga taong hindi natin lubusang kilala. Si Alexis kayang tinutukoy ni Mang Arturo? Ikaw, kilala mo ba ang buong pagkatao ni Alexis? Hindi ko siya gaanong kilala. Dumating siya rito. Siguro 3 araw ang makalipas nung pagdating mo. Nakikita ko lang siya. Pero hindi ko alam kung saan siya nakatira. Sandali. Bakit ang dami mong tanong? Tungkol ba to sa pagkamatay ni Emily? Ganun na nga. Pero hindi lang sa pagkamatay ni Emily. Pati ang mga naging biktima ng halimaw na sinasabi ni Mang Arturo. Sinasabi mo ba na sila ang aswang o halimaw na pumapatay? Hindi mo ba napapansin na sa tuwing may namamatay o may natatagpo ang bangkay, palaging nandun si Mang Arturo. At alam niya kung sinong pumatay at kung paano pinatay. Hindi kaya siya talaga ang may kagagawa ng lahat? Kung sa bagay, may punto ka. Pero si Alexis, sa tingin mo, magagawa niya mga brutal na pagpatay? Bakit naman hindi? Maaaring magkasabot sila ni Mang Arturo. Hindi mo ba yun napapansin? Lahat babae ang natatagpo ang bangkay. At isa ang estilo ng pagpatay. Wakwak ang kanilang dibdib. At wala nang laman ng tiyan.
Nahintakutan si Cardo sa mga pagdududang sinasabi ni Sofia. Ilang sandali lang na pinagbasta ng binata ang mukha ni Sofia. Tumindi pa ang hinala ni Sofia na maaaring magkasabat nga si Mang Arturo at Alexis. Nang maalala nito ang sinabi ni Mang Arturo, ang umano'y pagbabago ng anyo ni Alexis nung gabing mapatay si Emily. Nagpalingalinga ng tingin si Cardo habang pinakikiramdaman si Sofia. Samantala, Ganito ba talaga dito sa inyo, Cardo? Mabibilang lang ang mga nagsisimbang kabataan? Karamihan kasi mga matatanda. Nung una, dinudumog ng mga tao ang simbahan tuwing araw ng Biyernes. Pero simula nang may pinatay na pari dito, natakot na yung mga tao. Lalo na nang kumalat ang balita na aswang ang pumapatay. Ano? Ibig mo bang sabihin, hindi lang gayon nangyayari ang mga patayan dito sa lugar nyo? Ganun na nga. Sabi ni Mama, noon pa man, may mga nawala na rin ng mga kababaihan na hindi na nakabalik hanggang ngayon. Totoo pala talaga ang sinabi ni Aling Nora. Hindi na bago ang mga nangyayaring patayan dito. Si Mamang makakapagsabi sa mga karumal-dumal na nangyari dito. Sandali. Nakita mo bang matandang yun? Yung nakatayo malapit dun sa pintuan ng simbahan? Oo, nakikita ko siya. May puting buhok at nakatalukbong ng balabal na itim. Nginitian ka niya. Cardo, kilala mo ba siya? Hindi. Ngayon ko lang siya nakita rito. Tara na, Sofia. Bilisan mo. Sofia! Cardo! Sino bang tinatanaw ninyo at nagkakandahaba ng mga liig ninyo? Yung matandang nakatayo roon. Kilala niyo po ba siya, Mama? Ha? Wala na siya. Asan na yun? Sinong matanda? Wala naman akong nakikita, maliban sa mga lumalabas galing sa loob ng simbahan. sa isang iglap ay nawala sa paningin ni Cardo at Sofia ang matanda na iyon. Saglit na pinagbasda ni Sofia si Aling Nora. Sinuyod pa ng tingin ni Aling Nora ang paligid ng simbahan, ngunit wala na ang matandang sinasabi ni Cardo at Sofia. Habang papalabas sa bakuran ng simbahan, makikita ang mukha ni Cardo na nag-iisip pa rin. Muli nitong tiningnan ang kinaroroonan ng matandang yun, subalit wala na siyang makita. Sofia, halika rito. Sofia. Sino yun? May tumatawag sa akin. Babangon ako. Sumama ka sa akin. Halika. Sa bandaron. Doon ang gagaling ang boses. Sa madalim na bahaging yun. Susundan ko. Sofia, sumama ka sa akin. Halika. Dito. Narito na ako sa pinanggagalingan ng boses na yan. Narito na ako. Magpakita ka. Sino ka? Ako, Sofia. Alexis? Ikaw? Anong ginagawa mo sa akin? Nasaan ako? Wala akong ginagawa sa'yo. Sobra ka naman kumagbinta. Tinawag lamang kita. Narito ka sa aming pugan. Napakaganda, hindi ba? Matagal ka na naming hinihintay. Hindi! Alexis! Ikaw ang aswang! Ikaw ang halimaw! Halimaw! Tulungan niyo ako! Tulong! Ikaw ang kailangan ng aming angkan, Sofia, upang magparami ng aming lahi. Hindi! Si Alexis! Siya ang halimaw! Diyos ko! Tulungan niyo ako makatakas sa halimaw
Sige! Tumakbo ka hanggat kaya mo. Pero kahit anong gawin mo, hindi ka makatatakas. Malapit na siya sa akin! Maabutan niya ako! Halos himatayin si Sofia sa katatakbo para takasan ang halimaw na humahabol sa kanya. Ngunit pakiramdam niya hindi siya gumagalaw sa kanyang kinaroroonan. Narinig ng dalaga ang makapanindig balahibong halakhak ng halimaw habang nakabuntot ito sa kanyang likuran. Kahit anong sigaw ni Sofia na humingi ng sakloloy, walang nakaririnig sa kanya. Hanggang makarating siya sa pinakadulong bahagi ng kagubatan. Dito nakubkob si Sofia ng halimaw. Alexis! Wag! Wag! Panaginip. Parang totoo. Si Alexis. Halimaw si Alexis sa panaginip ko. Sofia? Cardo, nakita ko kung paano nagbago ng anyo si Alexis. Pero panaginip lang yun. Malayo sa katotohanan. Hindi ka na nananaginip, Sofia. Gising na gising ka na. Tumingin ka sa paligid mo. Anong... Cardo, nasan ako? Nasan ako? Naririto ka. Sa aming kuta, Sofia. Ito ang totoong mundo ko. Pagmasdan mo ang buong paligid. Kakaiba sa mundo mo. Hindi ba? Cardo! Hindi! Nanlilisi ka mga mata niya! Matagal kong hinintay ang pagkakataon ito. Nadalhin dito sa aming pugad. Ngayong nandito na, hindi ko nasasayangin ang pagkakataon. Hindi ka totoo! Walang halimaw! Walang aswang! Hindi makapaniwala si Sofia na si Cardo ang nasa harapan niya ngayon. Ngunit hindi maikakaila ng dalaga ang kaba at takot na nararamdaman habang unti-unting lumalapit sa kanya si Cardo. Nanghahagilap naman ng madadaanan ang dalaga. Tinatawag niya ang binata sa totoo nitong pangalan, subalit hindi siya nito pinakikinggan. Sinubukan ni Sofia na dumaan sa isang bahagi ng gubata, subalit mabilis na hinarang siya ni Cardo na noon ay unti-unti nang nagiging halimaw. Cardo, makinig ka! Hindi ako ang kalaban! Kakampi mo ko! Hindi mo ba ako nakikilala? Wala akong pakialam kung sino ka. Ang mahalaga, naririto ka na sa aming pugad. Alam kong hindi ikaw si Cardo, pero kung ano man ang masamang binabalak mo, hindi ko hahayaang magtagumpay ka! Matapang ka talaga, Sofia. Lalo mo akong pinahanga sa'yo. Alam mo, hindi ka pa rin naniniwala. Pero ipakikita ko sa'yo kung sino ako talaga. Hindi ako natatakot sa'yo! Sige! Ipakita mo kung sino ka! Alam kong hindi mo ako kayang patayin! Alam mo ba kung bakit? Dahil ikaw ang nag-iisang babae na magbibigay ng aking supling upang dumami ang lamin-lahi. Hindi! Hindi ko hahayaang magtagumpay ka! Mamamatay muna ako bago mo magawa ang gusto mo! Nasa iyong katangian ng isang babaeng inosente at malinis. Anong nangyayari sa kanya? Parang namimilipit siya sa sakit! Tingnan mo ako, Sofia! Ito ang tunay na ako! Pagmasdan mo!
Nakabibinging singaw ang pinakawalan ni Cardo habang unti-unting nagbabago ang anyo nito. Humaba ang mukha katulad ng sa aso. Ganon din ang balahibong tumubo sa kanyang buong katawan. Kasunod nitong nagbago ang matulis na kuko sa kamay at paa. Napasigaw si Sofia at lalong tumindi ang kirota nang biglang umigpas ang malapad na pakpak sa likod ni Cardo. Nanlaki ang mga mata ni Sofia nang makita ang bagong anyo ni Cardo. Isang napakalaking gabunan. Bakit hindi ko malang nalaman na isa pala siyang aswang? Napakalaking gabunan ni Cardo at kailangan makatakas ako dito. Bahala na kung saan. Basta makalayo lang ako sa lugar na to. Teka, nasa na ba ako? Ito na yata ang hangganan ng gubat. Wala nang daan dito. Doon, babalik ako sa bantaron. Susubukan ko. Saan ka pupunta? Akala mo ba hahayaan kitang makatakas? Sino ka? Wala ka nang pupuntahan sa lugar na to. Hindi ka na makakatakas. Anong nangyayari sa kanya? Naninigas sa mga braso at paa niya. Humahaba at lumalaki ang kanyang katawan. Hindi, nagbabago rin ang kanyang anyo. Diyos ko, nagiging katulad siya ni Cardo. May mahabang puting buhok at matutulis na pangil. Hindi. Isa rin siyang aswang. May malalapad din siyang pakpak tulad ng kay Cardo. Halika rito. Hindi mo ako matatakasan. Hindi niya ako nahuli. Mabuti na lang at nakailag ako. Sa dakong yun, doon ako dadaan. Palabas ang gubat na to. Hindi nila ako dapat maabutan. Sofia! Dito! Halika! Sumunod ka sa akin! Bilisan mo! Alam ko ang daan! Alexis! Anong ginagawa mo dito? Wala nang oras para magpaliwanag. Tumakbo ka na! Bilis! Bilisan mo, Sofia! Hindi ka dapat maabutan nila, kundi gagawin ka nilang bihag at magiging aswang ka rin katulad nila! Pustangan ka, Alexis! Nagawa mo pang itakas ang babaeng yan! Kesa tulungan mo akong pigilin siya! Hindi ko mapapalampas ang ginawa mong ito! Pagsisisihan mo to, Alexis! Pagsisisihan mo! Tumakbo ka na, Sofia! Takbo lang! Huwag mong pakikinggan si Ina! Hindi ko siya papayagang makalapit sa'yo! Kunti na lang, Sofia! Malapit na tayo sa lagusan ng gubat! Takbo, Sofia! Nagabol ang hininga si Sofia habang tumatakbo palabas ng gubata. Unti-unting humihina hanggang mawala ang nakakikilabot. Nasigaw ni Leila. Palatandaan iyon na nakalabas na sila ng kagubatan kung saan naroroon ang pugad ng mga aswang. Lakad takbo pa rin ang ginagawa ni na Sofia at Alexis upang makalayo ng tuluyan kay Leila. Biglang napahinto si Sofia nang maisip nito na baka patibong lamang ang ginagawang pagtulong ni Alexis. Narito na tayo sa bahay ni Aling Nora, Alexis. Iwan mo na lang ako dito. Sige, pero sigurado ka bang ligtas ka rito? Oo, at kailangan malaman ni Aling Nora ang nangyari kay Cardo. Sige, maiwan na kita. Babalikan ko si Ina. Haharapin ko siya. Diyos ko, ano bang nangyari kay Cardo? Paano ko ba sasabihin kay Aling Nora? Sofia, saan ka ba galing? Parang takot na takot ka. Gabi na pero pinagpapawisan ka. Aling Nora, si Cardo ho, naging halimaw. Ano? Si Cardo, naging halimaw. Why saan?
Nasaan si Cardo? Doon ho sa gubat. Ang sabi niya, yun daw po yung pugad nila. Nilang mga aswang. Hindi ko ho maintindihan, Aling Nora. Parang may ibang nilalang sa katawan ni Cardo na kumukontrol sa kanya. Kung ganon, hindi ka ligtas dito, Sofia. Maaaring masundan ka nila rito, lalo na ni Cardo. Kayong nakatakas ka na sa kanila. Alam niyang dito ka pupunta. Aling Nora, ano ang gagawin natin? Madali ka, Sofia. Sasamahan kitang makalayo sa lugar na ito. Halika, Oho. sumama ka sa akin. Kapag nakuha ka nila, magiging alipin ka ng pagpaparami ng kanilang lahi. Natigil si Sofia sa paglalakad nang marinig ang sinabi ni Aling Nora. Yun din ang sinabi ni Cardo nang maging ganap na halimaw na iyon. Nagtataka si Sofia kung bakit alam na matanda, gayong hindi niya naman ito sinabi. Napansin ni Sofia na nakatitig pa din sa kanya si Aling Nora at sumisenyas na bilisan ang paglalakad. Hindi alintanan ni Sofia ang dilim at ang matataas na talahib na dinadaanan niya. Nanlaki ang mga mata ni Sofia nang tumambad sa kanya ang bahagi ng gubat na pinanggalingan niya. Hindi! Ito rin ang pinagdalan sa akin ni Cardo kanina. Ang pugad ng mga aswang. Bakit dito ako dinala ni Aling Nora? Hindi! Magkasabot sila! Mga hayop! Mga halimaw! Sinabi ko na sa'yo, Sofia. Hindi ka makatatakas dito kahit anong gawin mo. Kahit kailan, Cardo, mahina ka pa rin. Kung hindi pa dahil sa akin, natakasan na tayo ng babaeng yan. Hayop kayo! Paano niyang nagawa sa akin to? Masahol pa pala kayo sa demonyo! Wala nang silbi sa amin ang mga salita mong yan, babae. Cardo, humanda ka na sa ritual. Nagkakawin sa babaeng ito. Sa banda roon, nakahanda ng pagdarausan ng pagpupunla ni Cardo ng binhi sa sinapupunan ni Sofia. Hindi! Ayoko! Bitiwan mo ako! Ayoko! Ang pagiging birhen mo ang kailangan ni Cardo para sa susunod na henerasyon ng aming lahi. Bitawan niyo ako! Saan niyo ba ako dadalhin? Hayop ka! Nasasaktan ako! Ano ba? Bitawan mo ako, sabi! Malakas ka pa ring babae ka. Pero hindi ka na makakawala sa pagkakagapos ko sa kamay mo. Huwag ka lumaban, Sofia. Mauubos na ang lakas mo. Ngunit hindi ka makakawala. Narito na tayo. Cardo, ano pang hinihintay mo? Gawin mo na! Wag! Bitawan niyo ako! Ayoko! Mamamatay muna ako bago ka magtagumpay, Cardo! Huwag ka nang maglaban pa, Sofia. Lalo lamang akong natatakam sa napakabangong amoy. Halimuya ka nung isang birhen at inosenteng babae. Hindi mo ako makukuha, demonyo ka! Lumayo ka sa akin, hayop! Bitawan mo ako! Cardo, ano pang hinihintay mo? Gawin mo na bago matapos ang gabing ito. At kapag hindi mo nagawa ngayon, wala nang ibang pagkakataon. Huwag kang magmadali. Wala nang kawala sa akin ng babaeng to. Hindi. Ang suot niyang kwintas. Nakakasilaw. Ang init. Parang sasabog ang mga mata ko. Anong nangyayari sa kanya? Bigla siyang namimilipit sa sakit nang makita ang kwintas ko. Ang krus sa kwintas ko. Parang may kakaibang lakas ako nararamdaman. Cardo! Hindi! Parang nag-aapoy ang suot niyang kwintas. Bakit meron siya ng kanyang sandata? Hindi! Si Juliana!
Siyang nagmamay-ari ng kanyang sandata! Bakit nasa iyo ang kwintas na yan? Anong ibig sabihin nito? Kailangan makuha natin ang kanyang sandata. Dahil kung hindi, mabibigo tayo sa mga plano natin! Si Aling Nora, nagbabago na rin ang kanyang anyo. Nagiging aswang na rin siya, kagaya ng anyo ni Kato. Nagiging halimaw na rin siya. Tigilan mo siya! Ako ang harapin mo! Huwag mo siyang idamay sa kademonyoan mo! Alexis! Salamat at dumating ka. Ang akala ko, katulad ka rin nila na mga halimaw. Hindi ako naging halimaw kailanman, Sofia. At hindi ko gugustuhin na maging isang halimaw na katulad ni Ina. Hangal ka, Alexis! Hindi kita anak. Isa ka lamang bihag ng aming angkan. At kahit na kailan, hindi ka nagkaroon ng silbi. Hindi ko gugustuhin na magkaroon ng isang inang halimaw na katulad mo. Mamamatay ka muna bago mo ako mapatay! Alexis! Mag-iingat ka! Susugurin ka niya, Alexis! Di niya ako tatamaan. Lumagpas ang mahaba niyang kuko sa dibdib ko. Ako naman yan, habang nakatalikod siya, itatara ko sa likod niyang patalim na ito. Ngayon na... Hindi ka obra sa akin, Alexis! Mabilis akong nakailag. Kaya lumagpas sa katawan ko ang patalim na hawak mo. Hahampasin kita ng malalapad kong mga pakpak. Tanggapin mo to! Ayokong tanggapin! Sophia! Tumakbo ka na! Iwan mo na ako rito! Alexis, hindi! Tumilapon siya sa malaking bato. Nabitawan niya ang patalim na hawak niya. Alexis! Sophia! Saglit na nagningas ang kwintas nang iharap ito ni Sofia sa pasugod na si Aling Nora. Bigla namang tumilapon papalayo ang matanda na milipit sa matinding sakit. Hindi maipaliwanag ni Sofia ang kakaibang lakas na nararamdaman nito tuwing magliliwanag ang suot nitong kwintas. Lalong tumindi ang galit ni Aling Nora nang hindi ito makalapit kay Sofia dahil sa kakaibang enerhiya na humaharap sa kanya. Anong nangyayari? Ang sakit ng mga mata ko! Cardo, huwag mong hahayaang makatakas si Sofia. Kapag hindi mo yun nagawa, papatayin tayo ni Leila. Si Cardo, bumalik siya sa pagiging tao. Cardo! Cardo! Sophia! Huwag kang lalapit sa kanya! Hindi siya tao! Halimaw pa rin! Ang hayop na yan! Hindi. Nagbago na naman ang kanyang anyo. Naging aswang si Cardo. Susugurin niya ako! Hindi pa tapos ang ritual, Sofia! Wala nang magaganap na ritual! Lasapin mo ang buntot pagi na ito! Mga Arturo, mag-iingat kayo! Sofia! Ito! Binditado ang patalim na yan! Gamitin ninyo! Itarak ninyo sa likod ng aswang! Siguraduhin yung tatago sa puso! Hindi kayang pahilumin ng aswang ang sugat kapag nasa likod nila! Sofia! Dito sa akin! Ang binditadong patalim! Bilis! Alexis! Hindi! Si Sofia! Susugurin siya ni Leila! Harangan ko siya! Tikman mo ang hagupit ko! Ito ba? Huwag ninyong hahayaang makalapit sa inyo mga aswang na yan! Sofia! May sugat ka! Umaagos ang dugo sa balikat mo! Ayos lang ako, Alexis. Kalmot lang ito. Si Mang Arturo, tulungan natin siya. Ikaw nang bahala kay Leila. Ako naman kay Cardo. Pero may sugat ka. Baka kung mapano ka. Alexis! Oras na para gamitin mo ang iyong kalamaan sa paggamit ng sandatang yan! Ang binditadong patalim! Ngayon na! Mabilis na sumugod si Alexis sa direksyon ni Aling Nora.
para linlangin si Layla. Subalit nang malapit na ito sa matanday, bigla nitong sinunggaban ang halimaw na si Layla. Mabilis na naitarak ni Alexis ang benditadong patalim sa likod ng halimaw. Paulit-ulit hanggang bumagsak na ito. Akmang susugod na rin si Cardo kay Sofia nang itaas ng dalaga ang nagniningas na kwintas at muling napasigaw si Cardo sa matinding sakit ng mata at unti-unting nanghina. Mapatay mo man ako ngayon, Alexis. Hindi pa rin matatapos hanggat walang susunod na henerasyon aming angkan. Wala nang susunod dahil hindi na kita bibigyan ng pagkakataon upang mabuhay. Tatapusin ko ng pagiging halimaw mo! Mamatay ka! Magre-react ka pa talaga! Alexis, tama na. Patay na siya, Alexis. Napatay mo ang namumuno sa pugad na ito ng mga aswang, Alexis. Ngunit may problema tayo. Si Nora, nakatakas. Pero mahina na siya dahil sa mga hugupit ko ng buntot pagi sa kanya. Maaaring hindi pa siya nakalalayo, Mang Arturo. Hahabulin natin siya. Siguradong nagtatawag siya ng kapwa niya aswang nila. Alexis, tumutulang dugo sa mga braso mo. Daplis lamang ito, Sofia. Hindi ko nailagan yung huling atake sa akin ni Ina. Alexis, Sofia, tayo na. Hindi na tayo pwede magtagal dito sa pugad ng mga aswang. Teka, sandali. Dahan-dahan lang. Hindi ko maigalaw ang balikat ko. Kumapit ka sa akin. Bilis! Sandali. Magkubli tayo. Bilis. May nakamasid sa atin sa paligid. Ihanda ninyo ang inyong mga sandata. Mang Arturo, si Aling Nora, naririto siya. Buhay pa ang aswang na yun. Mang Arturo, maaaring may mga kasama silang naririto. Maaari nga, Alexis. At tinangay nila si Nora. Hindi para patayin, kundi iligtas. Pero, bakit ganun ang anyo nang tumangay sa kanya? Hindi siya pangkaraniwang aswang o halimaw. Abuak ang tumangay kay Nora. Isang uri ng aswang na nag-aanyo malaking ibon. Kung ganon, tama nga kayo, Mang Arturo. Maliban sa nakalaban natin, may iba pang aswang dito sa pugad nila. Kung may ibang aswang pa rito, maliban sa mga nakalaban, saan kaya sila nagkukuta? Hindi ko nalalaman. Pero sigurado ako na hindi na sila babalik sa pinamumugaran nila sa gubat na ito. Alam nila na hindi na sila ligtas dito. Hindi rin tayo ligtas dito. Kailangan nating umalis bago sumapit ang ating gabi, Mang Arturo. Mabilis na lumipas ang mga dahon sa tangkay ng panahon. Ang mga kwentong kanilang naranasan ay isang alaala na naging bahagi ng kanilang buhay. Naging maayos na ang lugar na napuntahan ni Sofia. Pero sa kanyang pag-alis sa lugar na yun, hindi niya makalilimutan ang dalawang taong naging sandala niya at tumulong sa kanya para malagpasan ang pagsubok na kanyang kinaharap. Ano na kayang nangyari kay Mang Arturo? Kaya pala napakagaan ang loob ko sa kanya. Dahil kapatid siya ni Lolo Juliana. Sofia, may problema ba? Simula nang bumalik ka galing sa bakasyon mo sa probinsya, laging malalim ang iniisip mo. May naging problema ka ba doon? Wala po, Ma. May mga bagay lang na naaalala ko sa probinsya. Ibang-iba dito sa Maynila. Talagang ganun sa probinsya, anak. Maraming makikita roon na wala dito sa Maynila. Teka, hindi ka pa ba inaantok?
Malamig dito sa terrace. Pumasok ka na. Sige po, Ma. Susunod na lang po ako. Si Alexis. Kumusta na kaya siya? Kailan ko kaya makikita ulit? Kawawa naman. Sino kaya to? Gabi na kung may bisita pa si Mama. Wala naman ako nakitang tao na dumaan sa gate. Sandali! Nandiyan na! Sino bang... Oh! Hindi! Kumusta ka na, Sofia?